Sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1. Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 4:08 ng magandang hapon. Tatak RMN. Buo ang puso at damdamin. Radyo mo nationwide. RMN sa responsableng paghahatid ng balita. RMN sa responsableng pagbibigay ng komentario. RMN sa responsableng pagsalay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN, kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito ang serbisyong tatak. RMN. RMN. Serbisyo publiko. Radyo mo nationwide. Isa pong magandang hapon mga kasama, malamig-lamig na hapon na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang hapon na, the whole in and outside the Bangsamoro region. Mula po dito sa bulawagang pambalitan ng DXMY 90.9 Cotabato. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakakagapay. Diyan po sa may technical at digital side, si Radyoman Sir Chief Tech Alvin Castillon. Ngalan din ng aking kapartner. Kami po mga kasama ang inipong makakabalitaktakan, ang inyong at your service sa programang DXMY at your service. Ngayong hapon, ako po ang inyong likod, Radyoman Jul Di Mapalaw at Radyoman Maestro Rahib Bansao. Serbisyo publiko. ating programa kasamang Maestro. Live na pong napapakinggan, napapanood sa ating official Facebook page mga kasama via live stream. Pakialangkat lamang po sa inyo pong mga Facebook account ang DXMY 90.9 Cotabato. Siyempre pa huwag kakaligtaan na mag-like, share and follow sa ating official Facebook page para kayo updated sa mga balita, impormasyon, mga kaganapan, mga issue dapat mo ninyong malaman mga kasama. Radyoman Maestro. Radyoman Joel, isa pong mahalagang araw po sa ating mga kapatid na mga Muslim. No? Ito pong pagdiriwang po ng Idil Adha sa loob ng 3 araw, Radyoman Joel. No? 3 araw, yung Ayyamut Tashriq na binabanggit ng ating mga alim. Yun ba yung kasamang Radyoman Maestro, yung pagkanduli? Pagkanduli, pagkatay sa mga... Kung ano daw yung ano bang tawag diyan? Pinakamas mainam. Pinakamas mainam na alagang kambing o alagang baka. No? Ibig sabihin nito, ano yung pinaka-the best kasamang Maestro? Kung halimbawa ako, may kambing ako na tulokabok. Oo. Tapos may payat, may medyo mataba, medyo mataba-taba. Doon ka sa mataba-taba. Ano yung the best? Ano yung the best doon para sa akin? Kung sasabihin ko, Maestro, ano ba? Pag sinabi kong yung sa gitna, ang the best doon.
Ano ibig sabihin? Wala yun ang mapili. Oo, Ganun yun, talaga, yun. maestro. Yun, Way, huwag ka klaro. ganun, bro. Way, klaro. Kapogi Pero ito, talaga. klaro na ito kasama maestro. Unsa man ng pogi. Oo. Ah. Kung meron kayong Saan? attorney Kinsa? Asgalmander sa Ah. Bangsamoro, Aha. meron ding abogado, attorney Alvin, no? Tingnan mo yung buhok niya. Para Ayos ayos. Huwag ka ganun, Huwag bro. ka kasamang maestro. Kaya sunog tayo dyan. Sige. Buti kayo itong si Sir Chief Alvin. Oh, minsan to eh? kung ano-ano yung mga nagiging ano. Radyo mo, Kaya nga idol ito eh. Idol ng Bangsamoro. Radyo Man. Oo. Idol Pagkat natin to. binahal ito ng taong Bangsamoro sapagkat lahat Oo. po yung mga activities, lalo na sa Ramadan, no? Aha. Kabilang po ito Kita sa mo ito eh. mga Kristiyanong nakikiisa sa banal na buwan ng Ramadan. Yun na nga eh. Isa rin Oo. yan sa dapat na bigyan natin ng credit. Oo. No? Kumbaga may papakita masyado yung sinasabing unity kasamang maestro Oo. even though magkaiba-iba ng relihiyon. Sige. nationwide, and At Radyo Manjol, huwag kaligtaan i-dial or paki-search sa Facebook page ang ating Oo. fan page, no? Ang DXMY 90.9 Cotabato City kung saan meron na pong 701,000 followers, Aba. mga kasama. Laya ng narating kasamang maestro ha. Kumbaga nasa siguro mga ano ba? Nasa 0.25 na lang. 25% I mean. At aabot na tayo dun sa tuktok ng 1M. RL. So mga kasama sa kabilahaw ng mga pagsubok, no? Ito pong kumalat sa social media na 1.5 na parating ibinabas sa atin, no? Antayin niyo mga kasama sapagkat malapit na kaming magwa 1.5 Oo. million followers. So Kaya, yun. Radyo Manjol, maraming salamat sa mga buzzer. Maraming salamat ha. Oo. Tuloy naman po mga kasama. Nationwide. Kung ano pong inyong gusto go ahead lang. Oo. Basta kami, we stand affirmative kasamang maestro. At kayo na Radyo Manjol, no? Meron pong nag-post kanina sa akin Ano ba yan? na talagang ito si Maestro naka-Fortuner na Uy! dahil sa 1.5. Ganun ba? Ganon katindi. Ay nako. Pero alam nyo, hindi naman ako nagpapaliwanag, no? Ah. Pero wala pa ang BFP, meron na akong sasakyan. No? Tama yan. Kahit saan pa, wala pa Ako. yung sasakyan. Saksi ako mismo dyan kasamang Oo. maestro. Not because Pero, kasama kita. Pero Grabe itong nakita ko yan. mga kabangsamoro natin ba, mag-critics. Alam mo kasi. Hindi Alam pa, mo. bro. Oh. Wag ganun mo. Wag ganun Wag maestro. ganun mo. Sunog tayo dyan. Pero ito, SKL lang kasamang maestro. RL. Bago tayo doon sa mga critics natin sa mga kasamaan na nanonood sa atin kasama maestro. Pero Oo. anyway, itong binabanggit naman natin, hindi naman tayo galit. Ang sa atin lang dito kumbaga baka maging way para kahit papaano mahimasmasan yung isang individual o kahit sino. Radyo mo, Na ganito sinabi mo kanina kasamang maestro. Oo. Sige, ang siste pagka ang tao kasi billions, maybe a million or billions ng good doings mo, yan kasi ang nature of human being mga kasama. Pagka kahit kadami-dami sandamakmak mong mabuting ginawa sa mundong ibabaw, kahit sa even especially para sa kapwa. Halimbawa, tumulong ka, pagkawang-gawa ka, lahat ginawa mo. Isang pagkakada pa lang. RL. Even walang proof. Sabi nga ng mga abogado, walang proof beyond reasonable doubt. Ano yun medyo Isang pagkakamali, easy na. 10 kabutihan, isang pagkakamali lang. Oo. Mas daig pa ang chief na maestrado mga kasama. Oo. L. Yan ganyan ang freedom of speech. Publiko. Hindi natin ni question. At Pero, Radyo Manjol, no? Meron din ako narinig nung panahon pa ng mga prophet, ano ba yan? I don't know kung si itong mag-ama ba ito na... Sige. Sige, maganda yan. Kung ano panahon yan? ba Sige, ito sige. ni Hisa alayhi salam ito? Aha. Paki-correct lang, hindi na tayo mga studs. Tuloy mo lang. Dito, kasama, Radyo maestro. Manjol, may one time na sabi niya, ang daming nanlilibak sa iyo, ama. Itong ama niya, isang leader sa Middle East. So ito, Radyo Manjol, ang ginawa nila, kinuha yung kabayo. Aha. Unang-unang ginawa ay hinila yung kabayo, yung mag-ama ha. Hinila nila yung kabayo. Okay. And then, ang reaction naman ng mga tao, yung kung ano ng mga tao, sabi nila, grabe naman itong mag-ama, parang walang mga isip. Aha. Bakit kaya? Bakit hindi sila sumakay doon kasi sa hinila kabayo? lang, hinila lang. lang. So, pagdating naman doon sa isang barangay, ang ginawa naman ng tatay ng bata, sabi niya,
ikaw magsakay, ako maghila. Sige. Yun naman ang correction, sabi niya, anong klaseng anak ito? Uh-huh. Pinapahila niya yung tatay niya doon sa samantala siya nagsakay-sakay lang doon sa kabayo. Sabi niya ngayon naman, sabi niya, pagdating natin doon sa isang barangay, ikaw naman ang sabi niya ang maghila, ako naman ang magsakay. Kumbaga, Maguindanao, Jukriyata man. Jukriyata. Sige. Pagdating doon sa isang barangay, yun din ang correction. Sabi niya, klaseng bata ito. Sabi niya, tatay ito. Hindi man lang naawa sa kanyang anak na hila-hila ng kalabaw or baka ba yun? And then ito, sakay lang siya doon sa kon. So sabi niya, ganun ang pagiging leader. Yes. Yan. Ang leader, sabi niya, kahit gaano pa kaganda ang leadership mo, hindi pa rin perfect. Yes. Marami pa rin mag-critics. Yes. Panahon na yan ng mga propeta, ha? Oo. How much more ngayon? Ang dami ng marunong. Kahit hindi ustads na ngayon. Kahit hindi attorney, alam niya yung batas. Yun na nga daig pa yung mas maraming alam mga kasama, yung nakapagtapos ng doktor or whatsoever degree, education degree, pero kung makasta, ay nako. Wala akong sinasabi, pero meron naman doon sa mga ilan. Pero make it sure mga kasama na hindi tayo kabilang doon sa mga iilan na yun. At saka sabi nga nila, yung pinaka-dangerous na tao, yung alanganin ng pagkaano niya. Alanganin yung knowledge niya. Bakit ba? Bakit? Sige. Minsan kasi, merong mga nakapag-aral ng Arabic, pero alanganin. Ang dami niyang correction, lalo na kahit na yung mga ulama, kinokorreksyonan eh. Yan yung sinasabi ko. Oo. Na hindi mo maring in Maguindanao, hindi nang kamadaway kasi ikaw pa yung Masama. yes, exactly. Hindi lahat ulitin ko mga kasama, hindi po lahat, pero may mga ilan. So make it sure na yung sarili natin ay hindi kabilang doon po sa iilan na binabanggit natin. Yun lang talaga. Ito nga Radyo Manjol, no? Kamakailan, itong pag-boom natin, yung pag-boom natin sa, hindi lang na matagal na tayo nag-boom sa page natin, pero mas lalong nag-boom. Nung itong kumalat na social media, na itong manggap si Radyo Man Michael Zuan ng 1.5 million. No? So, ang dami nagsabi sa akin, pahingi naman ng balato dyan. Ultimo mga kamag-anak ko, humihingi ng balato eh. Ay, nako. Minsan, yung pamilya, yung anak ko mismo eh, naapektuhan. So, yan, Radyo Manjol, no? At, yun nga, ang daming, minsan, may nagtatanong naman kung how true. So, yun ang sinasagot natin kung nagtatanong sila sa atin. Minsan, kung okay naman yung pagtatanong, kasi may mga pagtatanong na hindi niya kailangan magpaliwanag. Pakinggan yung sinasabi mo. Huwag mo na lang patulan. Lalo na yung mga trolls, yung mga buzzer. Pero maraming salamat sa mga buzzer, ha. Dahil sa inyo, sumikat kami sa buong mundo. Ayan. Meron pa akong nakita kasamang maestro napaka-notorious na mama ito kasi sa tingin ko professional na professional, pero nung pumoste tayo ng isang balita with regard po ito sa opening ng opening ng School of Tenoro Elementary School mga kasama. Pasalanan natin kasi ito baka gusto niyang sumikat kahit pa paano. Nung pinoste ko yung balik eskwela, information dissemination, nagkomento ng ganon. Sabi ko, napaka out of topic naman ito. Ano ba to? Papansin ba to? Para makasama, pansinin na naman. Parang ganon na rin kasama yung pansinin mo naman. Yan yung mga KSP. Kailangan nilang pansinin. Pag AFC kasamang maestro, gutom na ako. Pero kapag AFC, pero ito, yung ano yan? Ano yung sabi mo kanina? KSP. KSP, no? Iba pala yun. So yan, may mga taong ganyan. Sige. Nagpapapansin. Lalong-lalo na sa social media, may mga gustong sana kunin MP. Kasi nagpapapansin para mapansin siya na parang kailangan natin ito kay mayroon akong nakikita dyan na halos araw-araw, akala mo ustads, akala mo abogado. Ay, nagko-komento. So, alam natin ang punto niyan is gusto lang mapansin at baka sakaling kukunin siyang legal counsel. Pero baka wala namang nakikilala mo yan, no? Kaya yung parati niyang tinitira, sabi niya, i-ignore na lang natin yan. Kahit anong gawin niya, kumakalampag, ano man dyan, no? So, wala. Yun.
Ay, nako. Okay. So, Ganyan Radyo Manjol, pero meron lang talaga kung hindi natiis kamakailan. Sino ba yan? Meron pong nag-profile dyan ng M14. Ng may baril, no? M14. Ng hamon. Pero hindi ano? siya. Oh, so yun, Radyo Manjol, alam mo naman tayo kapag may kapagidyanta sa kiblat Yes. na sobre katalaw ta. Yes. Well, to ba tayo maluwa ko na ko na, ito nga itong trabaho natin, kahit sino kung magpa-interview, karapatan nila yan sa atin. Kahit na yung ISIS pa, kapag sabi niya gusto namin marinig yung marinig ng publiko yung aming panig. Kinakailangan sinasakripisyo natin ang ating buhay diyan para lang makuha ang panig ng sinasabing notorious anumang grupo diyan. Yes. So, yun, how much more kung ganito lang dito lang sa Cotabato City, no? So, yan ang kasi ito, nandoon ka lang, mag-interview ka lang doon sa, nandoon na si Kwan, baka doon na kumakampi. So, yun. Hindi po ganun mga kasama. Non-partisan na media ho. Yan po kasi yung binabanggit natin na call of our duty. Yung mga ganyan na momentum, mga ganyan na mga pangyayari, part of our responsibility yon. Pero, ang isang tao kasi pag, halimbawa ako, ikaw, engineer ka, halimbawa, ako, police ako, maybe, ano bang medyo malayo? Teacher ako, halimbawa, sige, engineer ka. Pag nagpatayo ka ng building, ako ng correction, ito, mali. Samantalang hindi naman ako nasa larangan ng enhinyero para i-correct kita. Who am I para diktahan ka sa kung ano yung gagawin mo, kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung i-implementa mo dun sa building na gagawin mo. Wala naman akong alam dun, hindi ko naman yung specialty mga kasama. So, kumbaga parang nagmumukha lang tayong mangmang na walang alam. I'm sorry for the term pero mas mahigit talaga. Pag gaya po ng binabanggit ng mga kilalang personahe sa national na mas mahigit po na mag-research, magbasa kung ano ba talaga yung behind the back. Hindi yung one click is enough for us para mag-judge. Nagmumukha tuloy ho tayong isang mangmang. So, isang masakit na pero that's the truth. Wala ko tayong pinapataman, wala akong, parang bato-bato lang to kasama maestro. Ang tamahan, magalit na kung magalit. Magalit. Bahala kayo. Basta ang sa amin mga kasama, wala kaming binabanggit. Ang sa amin lang is pinapalabas kung ano yung mga ganito, sa lobin namin. Though hindi naman, kasi ganun talaga yung remedy na dapat gawin natin Ano nangyari sa page natin pero medyo blurred. Medyo slow down. Slow motion kasama Slow motion. motion. Yung natin, yung internet connection natin. Kaya okay Radyo lang. Manjol, no? Bago tayo pamalaod, yung nga, itong nanghamon sa akin, hindi talaga ako nakatiis. Pinahanap ko talaga sa North Cotabato. Ay. So, dahil doon, pinahanap natin para makausap kung ano bang problema niya. So yun, dahil po sa mga kabag-anak natin dyan na sa isang tawag lang ho ay alarm sila. Agad nga natuntun. Nako. At hindi natin publiko sapagkat pinagsisiyan naman niya yun. Pero yako tama naman daw sa manawag ka kontra na kami sila may pambitiran. Pagkato ako bagi kata Radyo Manjol sa ganyan ko na basta suwala ho tali bantay. Kaya may kapagidyan ko sa agama na napupusi katalaw. Kung natin may meter mo ba sa kuana. Kaya may kanyang bitiran ni kuana, nabasi daw pumasalin sa tindag Radyo Manjol. Buti naman. Alhamdulillah mga kasama. Pero we are wishing na hindi na mag-exaggerate masyado yung mga ganitong Yun lang, balikan niyo lang yung sinabi ko na if you want to judge, kasi freedom of speech yan. Make it sure na meron kayong enough learning, enough knowledge dun sa kung ano yung husga ninyo. Para hindi tayo magmumukhang isang mangmang na walang alam. Diba? At sa usapin naman mga kasama sa ito pong natin bago tayo papalawad Radyo Manjol kasi pinabuksan natin yung paksang ito. Ay ito pong mapat radyo ka man o TV ka man. Pagdating ho sa mga politician, kinakailangan may advertised na mangyari ho. Sapagkat bawal po sa isang mainstream, isang media na mag-i-interview sa isang kandidato. Lalo-lalo na po doon sa nakapag-file na siya ng Certificate of Candidacy at nakapag nasa campaign period kapag walang ads, contract. Bawal ho yan sa amin. Hindi kami pwedeng mag-promote ng isang kandidato kahit kamag-anak pa yan. Ultimo kami mismo na radyoman or anumang stasyon. Kinakailangan namin mag-leave or dito mismo sa RMN, pagka politician ka, mag-resign ka. Alis ka sa industriya. Bawal ho yung politician. So, ganun po katindi. Kaya yung mga sabing sinuhulan tayo,
hindi po tayo sinusuhulan. Yan po, ganyan po ang giant station ng DXMI ever since Oo. ka-standard. Oo. And ganyan po ito ka-non-partisan mga kasama. At Radyo Manjul, no? Itong pinakamatagal ng black timer natin, minahal Ano ba yan? ng Bangsamoro, Ano ba yan? time pa ng Sheikh Salamat Hasim Allahu Yarhamu. Parang Itong Suara Mindanao. Ayun, guess ko na yan. Itong Suara Mindanao, bumabayad yan sila ng oras. So hindi yun suhol. Bayad po yan sapagkat ito po naman ay nire-remit natin sa national main office. Oh, tama. Ayun. So magkano kaya ang isang taon? Sobra siguro mga mahigit 2 milyon. Kung yun ang pinag-uusapan. Radyo mo, Eh, Sige. 1.5 million, grabe na yung bus natin. Hindi man lang inintindi yung side, hindi man lang pinakinggan. No? Yun ang kung ano yung umano sa utak na ayun na. Kasi may so- mga senaryo kasi kasamang maestro na minsan pagka nakita natin yung isang kahit hindi naman kaaya-aya, kahit hindi naman pwedeng o hindi naman maaaring palakin kasi ma-adjust or kumbaga maayos lang in a small amount of effort. Pero meron kasing iilan, I'm not talking about anyone or kung sino man dyan, pero ang sa atin mga kasama, gaya ng binanggit ko kanina, ever since kasamang maestro, yung iba kasi sinasakayan. Oo. Para ano ba tawag? Ano bang pwedeng hihilain o para talbugan o Oo. ano man. Para magbigay ng stigma sa isang bagay na ganun. Para, limbawa ako, para bigyan kita ng stigma, para kahit na engineer ka, teacher ako, LPT ako pa rin yung sasabihin na mas magaling si Jul. Ay! Aanhin mo mga kasama yung galing mo o yung excellence mo, yung pagiging excel mo sa over yung mga kasama kung may nasaktan kang damdamin. May tinatapakan ka. radyo mo, Para That lang is- makamit mo yung pagiging mo. Mustajab yan, kasamang maestro. Yung sa kabilang bahay nationwide. parang wala lang. Wala tayong magawa. Wala tayong magawa. Yun ang Wala tayong mahimo. puso. Radyo mo, Sige. Radyo Manjol, bago Bukod tayo tayo. papalaot, Maestro. tingnan muna Sige. natin yung mga nanood kay Randy Santisas. May binabanggit Yan, dito. oh. Si Ay, Sir Bots Inta. Oh. Kilala mo to? Hindi ko masyado maano What does it mean? DXMI watching from Taguig, sana parehas kayo sa dalawang magkatunggali. Actually, itong binabanggit ninyo na magkatunggali at tunggali, only in politics. Oo. Magkatunggali lang in politics. But Oo. in reality, hindi natin may kakailang mga kasama na marami dyan sa mga tao na yan ay from absolute member of MLF. MILF. nationwide. No question about that mga kasama kung hihimay natin. Gaya nga ng nasa saligang batas. Kung i-generalize natin yung term sa National Philippine Constitution mga kasama, lahat ng tao may karapatan for democracy. So that's part of democracy. Yung mga ganyan. Pero ang sa atin lang kasamang maestro, kung ang ibig sabihin ni Sir Bots Inta na ito ay patas naman po talaga. Patas. Pero gaya ng binanggit niya kanina, you cannot air, if wala kang permission na sa publiko ng isang ads kung walang, yung kanina, hindi kita pwedeng i-promote kung wala kang Radyo mo, contract. Oo, yun. Ganun yun mga kasama. So hindi lang sa atin makikita ninyo sa mga television, mababasa makikita ninyo mga senator na may mga commercial break, no? Kapag may mga ads nakikita natin diyan. nationwide. So hindi lang po dito, kasi ito lang nakikita natin. Yun kasi ang stand ng RMN, ng Radio Mindanao Network, is to be non-partisan and mainstream talaga. No? At, Commercial station. Yun. Radyo Manjol, patsahadahan natin ang Sino mga ba yan? nanonood kay Ma'am Elizabeth Angeles Mangulabnan. Teacher po ito ng Dato Arnel Datugo National High School. Isa po sa mga napakagandang teacher. Walang kakupas-kupas. Kay Kaysa Maria Sola, kay Joselito Nyones, kay Rahima Mama, Laila Salim, Dato Neon, Andal Nastra, kay Geraldo Wads, kay Evelyn Ugalde Mon. Kilala ko yung words na. Okay. Kilala ko yan. Kilala mo yan. Radyo Nag-heart siya nationwide. Kay Maat Lahibol, kay Amada Lumpan, kay Emma SP,
si Pakidatuan Lintungan, Randy Santisas, Ashley Kudarat. Akala ko si Ashley Kadir. Si Ashley Kudarat, kay Opelia Curasig Martin Sadenya, kay Menda Apolinario, kay Konsi Udin Abdullah. Thumbs up niya dito okay, si Dudot Butukan, kay Mads Ambag. Yan po yung mga nakatutok po sa atin mga kasama, no? Si Mads Ambag, sabi na, Assalamualaikum, Eid Mubarak sa kita nulangon Maestro Rahib and Jul. Mapia Malul, watching from Labangan, Zamboanga del Sur. Kay Randy Santisas, always pong nakikinig at nanonood. Isang magandang hapon po sa ating lahat mga kasama. Radyo mo, Nation. Binanggit mo kanina ganda nga po kay Wads, si Bubu. Pahinga ka lang, ha? Sige. Ano bang mainit-init na usapin ngayong hapon mga kasamang maestro? Ito, Radyo Manjol, no, kanina ay itong nagpaabot Idil, ng mga mensahe, pagbati. Sige na. nagpaabot ng mensahe ng pakikisa sa Idil Adha, no? Pero bago yan, with due respect ka kasamang maestro, aking munang pasadaan yun pong dyan sa bahagi ng sana yun, sandali lang ito pong importante ito mga kasama alam natin na the school year 2026 is yet to come. So ito, Balik Eskwela 2026 mga kasama. Sa Tenorio Elementary School, gaya ng aking binanggit kanina, sa sitio Tenorio, Barangay Awang, Datu din, Sinsuat, sa Maguindanao del Norte, tara na at sama-sama nating ihanda ang ating paralan sa mga mas tigtas, malinis, maayos at mas masayang pagbabalik eskwela. Ang kick-off ceremony mga kasama, itong kick-off day ay June 2, 2026 and Balik Eskwela proper ay June 1 to June 5, 2026. Dahil dito, inanyayahan po ng mga guro ang lahat, mga magulang, students, mga barangay local government unit of BLGU, alumni, teachers and staff, stakeholders at buong komunidad upang makiisa sa diwa ng bayanihan para sa ikagaganda ng paralan at kinabukasan ng mga mag-aaral. Mga maaaring may tulong mga kasama, paglilinis ng paralan at pagpaligid, simpleng repairs at maintenance, pagpipintura ng classrooms, pagdadala ng cleaning materials, school supplies at learning materials, halaman at gardening materials, donasyon para sa school improvement. Kaya tara na at makiisa. Okay. Sige. Radyo Manjol, i-insert ko na rin ito bago tayo papalahod sa ating topic, no? Itong fake account alert, mga kaibigan, kamag-anak at kakilala ni Rasmia Kamid Campo, nais po naming ipabatid na may isang peking account na gumagamit ng kanyang pangalan at mga larawan na walang pahintulot. Ang naturang account ay hindi po siya at maaring gamitin sa panloloko, panghihingi ng pera o iba pang masamang gawain sa online. Dahil dito ay hinihiling namin, ayon sa kanya, no, sa lahat ng maging mapagmatiyag at huwag bastang magtiwala sa anumang mensahe at o kahilingan mula sa nasabing account. Huwag pong magbigay ng personal na impormasyon, pera o anumang detalye na maaring gamitin laban sa inyo. Nakikiusap po kami sa inyong lahat na i-report ito o i-block agad ang fake account upang maiwasan ang mas marami pang mabiktima. Ayon sa ang inyong pag-iingat at pagkikisa ay malaking tulong upang mapanatiling ligtas ang ating komunidad laban sa online scams at identity theft. Maraming salamat po sa inyong suporta at pag-unawa. Mula ito kay Rasmia Kamid Gampong. Rasmia Kamid Gampong, no. Ito ay residente po ng Barangay Kusyong. At ang tatay ho niya ito, kilala po ito po. Isa po itong commander ng tatay niya, ng MLF commander sa ilalim ng 128 Base Command, si Commander Dante Gampong. So ito ang kanyang panawagan, Radyo Manjol, kasi Baka yun ginagamit yung dump account na yan kasamang maestro para mang-scam. yun nga, meron na daw Manloko. mga nag-PM na manghingi ng Wag may naman. Gcash. Wag naman. Oo. Oo. Yan yung mawag kasamang maestro. Mawag. Mawag yan, Mawaga. mawag. Mawag lang. Ibig sabihin yan, that's bad. Oo. Okay, Sige. Radyo Manjol. Sige. Continue tayo. Ano pa ba? May mga pagbati po ng Eid al-Adha mga kasama. Natawa lang ako dun sa isang nakausap ko kagabi kasamang maestro kasi sabi niya, "Uy, Sir Jul! Sige, good evening," sabi ko.
ang lakas ng entrada niya, sabi na sa akin, Eid Mubarak and Happy Eid al-Fitr, sabi ko. Nung sa man to. Hindi Eid al-Fitr, sabi ko, Eid al-Adha. Medyo na hype lang si tropa. Oo. Sige. Ganun ka, Anyway, ano eh. hindi yun sabi ko, okay lang yan, Blo. Kasi, ang kuwan lang, ang sabi ko kasamang mo ito, kumbaga, biro-biro lang ba? Okay lang, sabi ko, Okay lang, walang Blo. problema. Natawa lang ako doon. Eto, gandang hapon kasamang maestro kay Sir Banjo Mampon, ang municipal administrator po ng Sultan ng Kudarat sa Maguindanao del Norte. Gandang hapon kay Brother Ahmad Inok, magandang umaga, sabi na dito kasamang maestro. Eto, Eid Mubarak Karadyoman, Jul with your family. Kay Ahmad Inok ka, magandang hapon din ha. Alhamdulillah kay Baysa Ada Sanday Kasuyo Ibad, Eid Mubarak, good afternoon. Kay Daud Boy Kedon. Ba? Eid Mubarak pare. Buntego ka no? Actually, regular naman yun. Oo. Pero kung beats ang tinutukoy mo, wala pa tayong stereo kasi napaka-busy natin. Gandang hapon din kay Naila Jamalon at Sir Fahad Agak Alhaj, ang siya pong barangay kagawad ng ano man tong poblasyon na 4 kasamang maestro. Sige. At Radyoman Joel, no, sa pagdiriwang ng Eid al-Adha ay nagpaabot ng mensahe si MLF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, Amirul Mujahidin at Chairman ng Moro Islamic Liberation Front, MLF Central Committee, kung saan ito, Radyoman Joel, ay binigyan diin niya ang kahalagahan ng sakripisyo, matatag na pamamahala at pagtutulungan. Ayon kay Chairman Ibrahim, ang Eid al-Adha ay paalaala ng dakilang sakripisyo upang makamit ang kaluguran sa Allah, no? Kaluguran sa Allah at gayon din ng kabayanihan ng mga nakipaglaban at nag-alay ng kanilang buhay para sa kapayapaan at kalayaan. Tinimukti niya ang sambayan ng Bangsamoro at buong Muslim Ummah na patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan at manatiling matatag sa gitna ng mga hamon dulot ng sigalot, kalamidad at kahirapang pangkabuhayan. Binigyan din ni Amirul Mujahidin na kung saan ay kahalagahan ng pagpapalakas at ng pananampalataya, pagsulong sa moral governance at sama-samang pagkilos tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran. Ayun. Dahil dito, Radyoman Joel, ay nagbigay rin ng pahayag ang Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Mos Mindanao sa isinagawang Eid al-Adha prayer sa Barangay Gambar, kung saan kanyang sinabi na ito ay panatilihin umano ang pagkakaisa at pagkaunawaan, pagkakaisa ng sambayan ng Bangsamoro. Naniniwala siya na sa kabila ng mga pangyayari ngayon ay magkita-kita at magkakaisa pa rin sa bandang huli. Ayun. Ito pong mga pagsubok na ito sapagkat iisa ang layunin. Magkaiba man umano. Sa mga panahon, mayroong MNLF, MLF, at iba pang political party. Magkaiba man ng ano bang tawag Partido. ito? Partido. Partido. Pero sa finishing line ay magkaisa. Yun yung kanina na pinaparinig natin kasamang maestro. Oo. Aminin man natin no, hindi mga kasama, lahat po niyan sila ay mula po sa hanay ng BIAF MILF. And who's that BIAF MILF mga kasama? Sila yung nakibaka for more than a decades. More than 50 years kasamang maestro, 5 decades. No? Para lang sa inaasan ng autonomiya. At Radyoman Joel, hindi lang yan yung mga kapatid nating mga MNLF. Yes. Sila po yung unang nakibaka. Panahon ng Black Shirt. Hindi pa tayo pinanganak. Black Shirt, Ansarul Islam, Banbarul Islam, bago na organize ang Moro National Liberation Front o Moro National Liberation Front o MNLF. At ang time na yan ay nabuo nung nagkaroon ng Jabida Massacre.
So dyan po Massacre. nabuo at yung si Professor Normie Suari ay dati ho yung professor sa UP at hinila ng mga kabataan upang sumabak sa pagkikibaka dahil doon sa nangyari. So, yun. At sa mga time na yun, I don't know, nakalimutan ko yung pero ang kanyang vice chairman ay si MLF Chairman Salamat Hasim that time. Ayun. At ang magkaroon ng usapang pangkapayapaan nung Tripoli Agreement, no? Tripartite sa Libya, ay unti-unti nang nangangamoy na parang meron din na napagkasunduan Aha. na magkaroon ng isa pang hukbo. Aha. At hindi pa pumutok doon. Saka ito pumutok noong 1980. No? Sapagkat meron ng umuugong na tuloy pa rin yung pagkikipag-usap ng pamahalaan sa Moro National Liberation Front hanggang mapirmahan ang 1996 Final Peace Agreement. Ayun. Sige. So yan, lahat po niyan ay pareho pong dumaan sa pagkikibaka, dumaan sa matinding paghihirap dulot ho ng naturang pagkikibaka, Radyo Manjol. Ayun, kasamang maestro. Tama. Sige. Okay, bago tayo magpatuloy, Radyo Manjol, samantalahin natin yung pagkakataon, no? Hindi natin nagka-commercial break. Commercial break Dahil tayo sa kahit ano lang. Dahil sa San Siblo. Ano si sa chief. Commercial break tayo kahit na mga 1 o 2 minuto. Okay na, kasamang maestro. Or Okay, tuloy commercial break kayo. tayo. Okay, nandyan. So, Sige. tuloy na daw. Tuloy ang ligaya, sabi ni Radyo. Okay na. Okay lang. Sige. Okay. Sige. So, tuloy ang ligaya, sabi ng ating guwapitong teenager na Sige. Flo. So ito, Teenager Radyo na Manjol, samantalahin natin yung pagkakataon. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Dato Tucao Mastura ng Maguindanao del Norte ay ang pamahalaang ang pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Norte sa pagkipagtulungan ng kilalang Car E-Balita Review Center o CEBRC ay maghatid ng libreng review program para sa mga licensure examination for teacher or LET. Isang magandang pagkakataon ito sa mga taong hindi pa naka-review. Pagkakataon na ito na libre upang makasiguro ng slot. Tingnan ang kompletong application, guides at isumiti ang dokumento, requirements sa Publiko. bago ang June 3, 2026 sa Provincial Government Center na matatagpuan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Mahalagang paalaala ng pamahalaang panlalawigan na limitado lamang ang slots at ang lahat ng aplikasyon ay ipoproseso batay sa mahigpit na patakarang first come first serve. Ito ay hinimok ng provincial government ang kukuha ng late sa pamagitan o sa nasamantalahin ang mahalagang pagkakataong ito para sa mga katanungan o paglinaw kaugnay sa proseso ay magsumiti at mga kinakailangang dokumento na maaring direktang makipag-ugnayan kay Program Head Abdul Rahim Piang sa numerong 0997 862-8153. Yan, Radyo Manjol. Kompleto Sige. Ricardos. May mga pagbati pa dyan na kasama maestro doon sa Eid al-Adha natin kanina. Oo. Dito sa Bangsamoro Government Center ang daming Bangsamoro na nakisa sa congregational prayer kanina kasamang maestro. Oo. Ayos yun na. At yun na. After nun, makita natin yung pagkakamayan ng mga brothers and sisters showing their loves. Ever since ngayon, yun nga, maliban sa araw ng Eid al-Adha kasamang maestro, yun yung araw ng pagpapatawad, araw ng pagbibigayan. Hindi lang kayong araw, yung pagbibigayan. Oo. Ang ibig sabihin nun, kumbaga, parang mas bibigyan din na ito yung araw ng rahma.
At yun nga, pagiging yung matatag na brotherhood. Radyo mo, May mga pala mga araw kasama maestro. Mga kate pala ng mga Baka. kwan. Kambing, Baka meron baka. doon sa inyo. Marami Ay, kasi kanina ay yung biyanan ko mismo nagkatay at pinamahagi na, pero nakaligtaan kong meron pala akong mga radyo man. Sayang. Sayang. Kaya, May nagtanong sa akin, no? Oh. Itong si Dato Jake Milan naman, dyan sa may Tukananas. Tukananas ba yan? Oh. Yung doon sa bahagi ng supermarket site sa unahan konti. Oh. Poblasyon 1 yata. Nagtanong sa akin, anong karne dyan? Naman, anong karne? Sabi ko, hearing tayo. Hanap tayo. Kaya na Huwag lang karning pato. kahit karning itlog lang kasama maestro. Pwede. Sige. Okay, Irene Katilog. Gandang Good hapon. afternoon po mga sir, watching from RH6, Chris Lambil, Aha. Cotabato City. Kay E4 Severo, good Ay, good afternoon po afternoon. sir, DXMY from RH lang. RH, Ah, RH, maraming- wala. RH, but sa maraming RH sa Cotabato City, no? Pero Fiogofon, Fiyo maganda, Begam Kuluhanan. Uy. Tado mo itong dataduray, no? So Na. yan po. Wala Na. ka doon, Radyo Mandol, ha? Wala. Oh. Sige na, paso na maestro. Sabi pa ni Ma'am Daisy sa ating mga kapatid na mga anumano manubo. Aha. Mapya masalam kanyong langon. Mapian Muslim. Mapya masalam. Mapian Muslim, kaninyong tanan. Ay, tama ba? Improvisation, ha? Ano yun? Parang improvised Oso RPG man yun. ngayon ng oso ngayon ng improvise. Anyway, ngayong hapon kasamang maestro, nagpapatuloy pala yung hearing. Hearing sa kaso ni former Philippine President itong si Duterte kasamang maestro. Oo. Doon po sa The Hague, the ICC, the International Criminal Court. Kung saan the International Criminal Court, mga kasama, Trial Chamber 2 holds its first status conference in the case against former President Rodrigo Roa Duterte today, Wednesday, May 27. British lawyer Peter Haines makes his first appearance as lead defense counsel of Duterte. Wala na si Attorney Kaufman kasama maestro. Pinalitan naman itong si Peter Haines. Yung lead defense counsel ng Duterte, mga kasama. Doon po sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. No? So yan. So, yun ang ating balitang iba yung dagat kasamang maestro. At Radyo Manjol, no? Dito naman sa atin, no? Ito pong nangyari po sa may Barangay Bacat, Radyo po yan. At Naman. ito nga, naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 13, Cotabato City. Laban sa PDEA agent na si alias Ron, kaugnay ng kasong grave correction in relation to Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ay kinumpirma mismo ni Attorney Asgar Mandar, legal counsel ng nasabing kaso. Batay sa dokumentong pirmado ni Presiding Judge Nasria o Naisira. Isnaira, no? Isnaira Isnaira. Ibrahim, no? Isnaira Ibrahim noong May 25, 2026. Inatasan ang mga alagad ng batas na arestuhin ang akusado. May itinakdang 1,000 pesos. 100 pesos. 100,000. 100,000 pesos na piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ng akusado batay sa nakasad sa mismong dokumento. Inatasan din ng mga law enforcement personnel na gumamit ng body-worn camera at ipang-record device sa pagpapatupad ng warrant linsunod sa umiiral na patakaran ng Korte Suprema. Nabatid din na si alias Ron ay ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency na sangkot sa umano'y sextortion case na nauna ng ibinasura ng korte matapos itong ireklamo ng kanyang umanong biktima na si alias Bay sa Cotabato City. Nako. So Baya Jul Di Mapalaw. Kung yan, si alias Ron, yun pong PDEA agent, mga kasama. Ilang buwan ba ang lumipas?
naiulat na yung sextortion sumabog yung issue na yun kasamang maestro diyan sa bahagi ng RH11 ba yan? Action 1. Isang palamigan diyan. Oo. Yun. Pero una dyan mga kasama, una dito sa inilabas na kasong grave coercion coercion po. Grave coercion mga kasama. Una lang sinampahan ng kasong sextortion yun pong PDEA agent pero na-dismiss ito. Ibinasura po ng korte. That's why yung legal counsel po ng mga yung anti-cybercrime group ng PNP nagsampa ng itong grave coercion kasamang maestro case. Yung si alias Bay, yun pong biktima, yung suspect, binabanggit na suspect, sa pamamagitan po ni Legal Counsel Attorney Oscar Mandal kasamang maestro. So yun, ang lumabas May 25, no? Yung binasa mo kanina, May 25, inilabas ng court yung arrest warrant laban po sa naturang ahente ng PDEA mga kasama. Pero meron din siyang bail ban, fixed bail ban na itinalaga ang court para po sa kanyang pansamantalang paglaya kasamang maestro. Sige. Radyo Manjol, konti na lang inilalabi, no? Yung binanggit mo kanina, yung dun sa bahagi ng Radya Boyan sa Maguindanao del Sur, mga kasama. Sandali lang at silipin natin kasamang maestro. Yun pong isa pong mula itong report mula kay Police Captain John Ray Pengosro. Ito, babanggitin natin mga kasama. Isa pong bypass operation resulting in armed encounter with suspects. Kahapon ito, no? Kahapon o kanina? Kahapon. At around 4:20 p.m. mga kasama sa barangay Bacat, Radya Boyan sa Maguindanao del Sur. Ang suspect ay kinilala po na si alias Gabriel de Candal and 5 unidentified male companions. All married, unemployed, and residents of barangay Bacat ng nasabing lalawigan at currently at large na katakas. Ang mga biktima dito mga kasama, sina Abdul Ansari Abedin, 19 anyos, single residente ng nasabing lugar, wounded at may sugat, may tama sa kanya pong left shoulder. So dito, kaliwang waga. Kaliwang biwang waga. Wag lang sa waga. Iba yun. Sa waga naman, no? Crocs yun. Iba yung crocs, iba yung sa waga. No? Sige. Itong victim to mga kasama, sapagkat tatlo po ito, si alias Suad, 17 anyos, residente rin po ng nasabing lugar na nagkaroon po ng sugat sa kanya pong ulo. At itong isa si alias Cyrus, minoridad to kasamang maestro, itong dalawa. Naman. Ito kasi 16 years old. Single, residente rin ng nasabing lugar na nagkaroon naman ng right shoulder injury. So dito naman sa kanya. Sa right. May meron kayong sensor para balance. Sige. Ayun mga kasama. So wala yung target na mga suspect nakatakas. At gumanti nga ng putok ng baril. Nagpaputok ng baril doon po sa mga operatiba. That's why nagkaroon nga ho ng engkwentro. Nakatakas yung mga suspect, yung 6 na mga suspect mga kasama. Pero nagkaroon naman nagtamo ng sugat yun pong mga individual, yun pong mga civilian na naroon sa paligid. So yun ang resulta kasamang maestro. So kawawa yung mga inosenteng Walang sana nadama yung mga minor de edad. Sabi ko, damay-damay tayo maestro. Wag ganun, bro. So ito, maraming salamat kay Danny Bagilan Kapusan na kikinig at nanonood sa bayan ng Upi, North Upi. Kala ko Danny Malaran. So ito, isa pong mga kababayan natin ito sa bayan ng Pagalungan. Pero diyan dahil sa dito na siya sa Upi, no? Si Danny Kapusan. Si Danny Kapusan. At ganoon din kay Irene, nabasa na natin ito. Kay sino ba yun? Si Minda Apolinario. Nanonood dito mga kasama. Sino pa ba yung isa dito? Si sana? Yun? Si Tristan Wat Gulay. Good afternoon, boys. Buti lang, hindi girls. Good afternoon, boys.
Ganon din ho sa ating mga kay Noraida Udasan, always nakikinig ito si Manjol. Magandang hapon ha. Nagulat tayo dito eh. Sabi na, salam Rahib and Jul. Greet ko lang ang pamangking kong pulis na si Dato Ansari Udasan. Bayaw ko ito si Dato Ansari, no? Yan ho yung dikit ho sa kon, pinsan ni Mrs. Dikit ho yan sa kay Governor Tukaw. Yung kapag nagsasalita si Tukaw, yung Governor Tukaw, yung Yun. yung pulis. Yung pulis. Sige. So, first cousin ni Mrs. yan. And then, kay Kapitan Abdul Hamid ng kapatid niya ito, nagkabatang kapatid ni pulis na ng Barangay Mulaog. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan from Noraida Udasan. Aba, good afternoon ha. Ang bilis ng oras kasamang maestro. Napakabilis. Meron na tayong, ilan na ba? Meron na lang tayo nalalabing 3 minuto. Bilis. Parang extra bilis. Extra bilis. Pero sa akin, hindi ko pa nagawa eh. Ano kaya, hindi ko alam kung paano ko sisimulan eh. Milo everyday. Yun. Ikaw kasama maestro, nagmamilo ka ba? Siyempre, nagmamahilo tayo. Siyempre, lalaki tayo. Lalaki tayo eh. Yun. Sige. Kay Alke Samaria Sula, kay Jam Boots, kay DICE. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, mga kasama. Samang maestro, kanina yung bakbakan pala nung NBA dyan po sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at ng San Antonio Spurs, mga kasama. Kung saan nga nilampaso na naman ito pong San Antonio Spurs. 127-114 mga kasama. Oh my goodness. So, Dahil dyan, 147, 127, 127 versus 114. 114. Siyang 13. Lampaso, ang layo ng Inararo sila binabanggit dito parang nag-collapse yung depensa ng Spurs at yung Thunder naman kumbaga sinamantala yung Umarangkada. kainaan, marangkada. The same time kakampi daw yung mga referee, tamang maestro. Ganun Pero yun, mga ganun. violation na hindi tinatawagan. Normal na talaga yan sa Ay, minsan nako. kapag natalo ka, minsan pag hindi mo natanggap, may mga Ganyan, ibinabato na ganyan. Pero normal na talaga yan Normal. Maski dito sa atin, nangyayari yan. Kasi meron talagang minsan yung referee, hindi talaga maiwasan na meron din talaga hindi makita. Hindi rin maiwasan na meron din kinakampihan. Yun. Lalo na pagka oh my God. Wag ganun, bro. Sige. Publiko. Okay na, kasama maestro. Meron Okay ka na. pang ano dyan? Kita yata ako dyan na posted sa ating mga Facebook page mga kasama. Para po sa inyo pong reference mga kasama sa kabuuan po na gusto ninyong balik-balikan, yun pong mga binabanggit natin dito kasi hindi naman natin lahat mababanggit kasama maestro. Kapagkat meron na tayong isang oras lang na programa. So, sa Sandamagbag ba naman na kadaming impormasyon, mga balita mga kasama, hindi po natin yan kayang himay-himayin sa loob lamang ng 1 hour. Sige, pero pwede po kayo anytime, anywhere, magbisita sa atin pong official Facebook page na DXMI 90.9 Cotabato. Wala na pong iba. At mag-like, share, and follow. And of course, basahin po yung mga laman ng mga posted news dyan po sa ating page mga kasama. Ako sa karagdagang impormasyon para po sa inyo. At panawagan din kay Iskak Upamamugat, ang kanyang driver's license ay nasa station po. Ulitin sige. ko kay Iskak Upamamugat, ang inyong driver's license ay nandito po, professional driver's license. At kasama yung kanyang ditong national ID, pambansang pagkakakilanlan. Dalawa yung ID na nandito sa station. Sino mang nakakilala kay Iskak Mamugat ay mangyari hong ipagbigay alam sa kanya at tumungo ho sa impila ng DXMI. Yeah. Okay na. Kasamang maestro. Okay pa Wala sa alright. tayong utang. May utang ako sa yung mag-asawa dyan na always nakikinig sa atin, si Papa Mantang Tukas and Babu Amina Kudos Tukas, always siya nakikinig sa Barangay Tabiran. Wala pong absent yan.
And then maging dito sa RH7 sa kay Bapa Ustads Kanapia Ahmad. At dito naman sa Pastor Kimpo Subdivision kay Bapa Ustads Abdul Kadir Ahmad. Ay always po yan nakikinig, naka-tune in sa DXMY umaga, hapon. Yan po yung kanilang pinagkakabalahan, yung mga retiradong mga teacher, mga ustads ng madaris. Oh. Sige, paalam tayo kasama, Maestro, Paalam. kung wala na. Wala na, Radyo Manjol, pwede na tayo magpaalam. Pero pansamantala muna. Sige. Oh. Sa ngalan po mga kasama ng ating station manager, Radyo Man, Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay. Diyan po sa technical at digital side. Radyo Radyo Man, Sir Chief Sec Alvin Castillon. Kami po, ang inyong naging tagapagatid balita, ang inyong nakausap. Ang inyong pong nakabalitaktakan ngayong hapon mga kasama, ngayong hapon ng May 27, Wednesday 2026. Ako po, ang inyong likod, Radyo Man Julie Mapalaw. At Radyo Man Maestro Rahib Bansaw, tatak Tatak amen. buo ang integridad.